Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Rolando Rama, Roberto Loni, Alexis Oyogel, at sa Family Riva, Francisco, and Custodio, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1801. Matapos makita si Justin na lumakad palayo, sinundan siya ni Connie at ang iba pa. Tumulo ang luha sa pisngi ni Kate. Hindi niya inisip na mas gugustuhin ng kanyang ama ang higit sa $3.2 bilyong kaysa bigyan ang kanyang sariling anak na babae ng pahayag. Isang ekspresyon na puno ng kalungkutan at pagsuko ang ipinapakita sa kanyang magandang mukha. Pasensya na, Kate, hindi ako makakatulong. Bumantong hininga si Harvey, pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay upang kuskusin ang ulo ni Kate. Hindi rin niya inisip na mas gugustuhin ng tatay ni Kate ang pera kaysa ibigay ang pahayag sa kanyang anak na babae. Ngunit huwag mag-alala, iniisip ng iyong ama na maaari siyang maging pinuno ng sangay sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng badge. Medyo naiinis siya, dahil hindi kanya bibigyan ng pahayag. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maging pinuno ng sangay sa buong buhay niya. Walang ipinakitang emosyon si Harvey ngayon. Sa paghusga sa sangay ng Mordo, ang isang badge ay hindi makapagpasya ng anuman. Tanging napakaraming awtoridad at kapangyarihan ng labanan ang maaaring makapagpatibay sa posisyon ng isang pinuno. Kung si Justin ay mangmang na magpakitang gilas sa kanyang badge upang subukan at kontrolin sina Rachel at Aiden, hindi ito magtatapos sa paraang nais niya. Buti na lang, Harvey. Salamat. Pinahid ni Kate ang kanyang luha, pagkatapos ay nagpakita ng isang mainit na ngiti. Galit na galit ako dahil sa desisyon ng aking ama. Ngunit talagang nasisiyahan akong magkaroon ng isang kaibigan na katulad mo. Hindi ako isa sa iyong mabubuting kaibigan, o ako rin ang iyong babae. Ngunit handa ka pa ring ibigay ang pera tulad ng para sa akin. Maaalala ko ito sa buong buhay ko. Tungkol sa sitwasyon ng aking ina, tiyak na makakakuha ako ng isang patas na pahayag. Hindi bababa sa paghusga mula sa reaksyon ng aking ama, dapat niyang alam ang katotohanan sa nangyari. Gagawin ko siyang makipag-usap. Marami ka nang nagawa, Harvey. Ayokong nasa panganib ang iyong buhay para sa akin. Sa sandaling ito, bumalik si Kate sa kanyang dating malamig at tahimik na estado na parang isang bulaklak na namumulaklak sa bukid. Kung talagang pinutol ni Angelina ang mga bayarin sa medikal ng aking ina, hindi ko rin makakaya na madamay siya dahil sa akin. Hindi na kailangang maging matindi dito. Kalmadong ngumiti si Harvey. Hindi na siya makakakuha ng mahabang paraan. Tiningnan ni Harvey ang palad ng kanyang kamay na puno ng pag-usi sa pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang palad ay kasing lamig ng yelo ngayon. Nakarating si Justin sa Toyota Alphard na nakapark sa gilid ng kalsada habang hawak ang badge na nakuha niya kapalit ng isang astronomical na halaga ng pera. Ang kanyang ekspresyon ay tila medyo pangit ngayon. Si Angelina, na nakaupo sa likuran, ay tumingin sa likuran matapos makita si Justin na sumakay sa kotse. Justin, kumusta ang lahat? Pumayag ba si Harvey sa ating tatlong kondisyon? Kailan babalik si Kate dito? Ibinigay ni Justin ang badge kay Angelina, pagkatapos ay mahinahong sumagot, hindi siya sumasang-ayon sa alinman dito, ngunit kami ay nakakuha ng hindi inaasahang sorpresa. Sa badge na ito, ang aking katayuan bilang isang pinuno ng sangay ay sa wakas ay magiging opisyal. Ano? Ito ang badge ng pinuno ng sangay. Hindi mapigilan ni Angelina ngunit namutla sa badge habang siya ay lubos na nalilito. Isang malamig na pakiramdam na gumagapang sa buong kotse. Si Angelina ay may isang epiphany, ngunit hindi pa rin niya pinakawalan ang badge. Ang badge na ito ay kumakatawan sa sukdulang awtoridad sa loob ng sangay ng Mordus Longmen. Ang 10,000 mga miyembro ng sangay ay masayang mamatay para sa may-ari ng badge. Maging si Angelina ay nabigla nang humawak sa badge. Justin, saan mo ito nakuha? Mabilis na nagtanong si Angelina. Nakuha ko ito mula sa kay Harvey, sa halagang $3.2 bilyon.
Ang mga mata ni Justin ay kumapit ng walang tigil, nagagalit pa rin siya. $3.2 billion. Napasinghap si Angelina. Justin, nagagalit ka ba? Bakit mo gagamitin ang maraming pera para sa isang bagay na katulad nito? Ang batang iyon ay isang security guard lamang, bakit magkakaroon siya ng isang bagay na mahalaga sa kanya? Nawala ka na ba sa iyong isip? Sumasakit ang puso ni Angelina. Iyon ay $3.2 billion na ginugol, hindi $32. Mahinahon na sumagot si Justin, na-inspection ko na ito dati, ito ay tunay na bagay. Hindi mahalaga kung paano niya ito nakuha, nasa kamay ko na ngayon. Sa badge na ito, makakataas ako ng ranggo. Makakarating pa ako doon ng hindi naglalaban ang bawat isa. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Gamit ang badge na ito, ang Kaizen Group ay nasa ilalim ng ating kontrol. Ito ang pinakamahalagang bagay. Napabuntong hininga si Angelina matapos marinig ang mga salitang iyon. Parang kumalma siya, tama si Justin, ang badge ay mukhang simple, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay napakalawak. Maliban sa posisyon bilang pinuno ng sangay ng Mordo, kinakatawan nito ang mas mataas na kapangyarihan, kayamanan, at katayuan. Ang $3.2 billion para sa badge ay hindi isang pagkawala. Matapos makita si Angelina na huminahon ng kaunti, pagkatapos ay nag-isip si Justin tungkol sa sitwasyon at sinabi. Mag-isip ng isang paraan upang maikalat ang salita sa pamamagitan ng mga pribadong channel, sabihin na lumitaw ang badge ng pinuno ng sangay. Upang malutas ang kaguluhan sa loob ng sangay ng Mordus Longmen, handa akong magtalaga ng sinumang may badge na maging pinuno ng sangay. Hindi mahalaga kung sino ito. Ang taong lumapit sa akin kasama ang badge ng pinuno ng sangay ay dapat ituring bilang pinuno ng sangay. Nagyelo si Connie, ngunit pinuno, mayroon kang badge. Hindi bababasa, hindi ngayon. Kalmado si Justin. Pagkatapos lamang nakilalanin nina Rachel at Aidan na ang taong may badge ay maituturing na pinuno ng sangay, pagkatapos ay ihayag ko na nasa aking mga kamay. Sa wakas naintindihan ni Connie ang ibig sabihin ni Justin, siya ay naging masigla. Iyon ay isang mahusay na plano, pinuno. Si Rachel at Aidan ay mga bata lamang, paano nila maaaring maging iyong mga kalaban? Ikalat ko agad ang salita. Pagkatapos ay nag-dial si Connie ng isang numero sa harap ni Justin. Tumunog ang kanyang telepono makalipas ang ilang sandali, pagkatapos niyang kunin ang tawag, nagyelo siya. Ano ang mali? Hindi sinasadya na tinanong ni Justin. Sumimangot si Connie, pagkatapos ay sumagot, pinuno, hindi tama ang isang bagay. Si Rachel at Aidan ay nakapagkalat na ng salita ngayon. Sinabi ng Panginoon ng Longmen na mayroon ng isang kandidato na hinirang bilang pinuno ng sangay. Sina Rachel at Aidan ay nagbibigay ng $155 milyong bilang gantimpala para sa pagkawalan ng badge. Ang sinumang makahanap ng badge ay maaaring makakolekta ng gantimpala mula sa kanila. At ang sinumang maglakas loob na itago ang badge ay papatayin ng walang pag-aatubili. Bas again. Dinurog ni Justin ang telepono sa kanyang kamay, ang kanyang dating kalmado at matikas na ekspresyon ay pagkatapos pinalitan ng buong pagkatuso. Mga brats, walang hiya na brat. Matapos marinig ang mga salitang iyon, bumalik si Angelina sa kanyang katinoan. Sina Rachel at Aidan ay nagbabala ng maaga. Hindi mahalaga ang dahilan, ito ay sapat na upang patunayan ang isang bagay na hindi lamang ang badge ng pinuno ng sangay, na ginagamot tulad ng kayamanan ni Justin, ay naging walang silbi na basura, ngunit ito rin ay isang oras ng bomba. Hindi maitago ni Justin ang badge, at hindi niya ito maipakita sa publiko. Sa madaling salita, ginugol ni Justin ang $3.2 bilyong para lamang magkaroon ng problema sa kanyang sarili. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Bastard, mga hamak, isang mapanirang tono ang sumigaw.
Hindi na napigilan ni Angelina ang kanyang walang tigil na galit. Justin, niloloko ka lang ng batang ito. At gayon pa man ay binigyan mo siya ng pera. Pinlano ni Kate ang lahat. Ginagawa niya ito para sa kanyang paghihiganti laban sa pamilyang Walker, upang maghigantay sa kanyang ina. Justin, iulat ito sa mga awtoridad at arestuhin ang clown na si Harvey, at si Kate pabalikan na dito. Hindi ako naniniwala na hindi kaya natin na makitungo sa dalawang asong ligaw na ito. Kinamuhian ni Angelina si Harvey sa pangunahing sandali. Hindi lamang niya siya sinampal sa kanyang mukha, siya rin ay sobrang arrogant at walang pakialam tungkol sa mga limitasyon. Ang mga taong tulad nito ay dapat nayapakan hanggang kamatayan. Ipapaalam ko sa kanya ang lasa ng dugo. Hindi ngayon ang oras upang gumawa ng aksyon. Ang mga ugat ni Justin ay ipinakita sa pagkibot sa kanyang noo. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Patuloy kong naramdaman na nangyayari ang lahat dahil sa posisyon ng pinuno ng sangay. Si Harvey ay maaaring maging bahagi ng plano ng isang tao, sinusubukan tayong pigilan. Hindi tayo manggulo ngayon. Tumawag kay Prince Jean, sabihin sa kanya na sumasang-ayon ako sa lahat ng kanyang mga kondisyon. Ngunit dapat ako ay nasa posisyon bilang pinuno ng sangay. Huminga ng malalim si Angelina, pagkatapos ay hinatak ang kanyang mga ngipin. Siyempre alam ko na may mas mahalagang mga bagay na dapat daluhan, ngunit iyon ay $3.2 bilyong na napunta sa kanal. Paano kita maaasahan sa ginawa mo na iyon? Si Justin ay bahagyang sumimangot, pagkatapos ay mahinahong sumagot. Sa totoo lang, binigyan ako ni Harvey ng isa pang panukala. Hindi natin kailangang magbigay ng pera. Ibibigay niya sa akin ang badge, at pagalingin ang iyong sakit. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon, at iyon ay upang bigyan si Kate ng pahayag tungkol sa ina ni Kate. Maaari kang sumang-ayon ba dito? Gumawa si Justin ng kilos habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang Toyota Alphard ay tumatakbo sa highway ng mas mabilis na parang kidlat. Bigyan ang pahayag ng babaeng iyon. Malamig na tumawa si Angelina habang ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Walang paraan. Kahit na $32 bilyong ito, wala siyang karapatang pumunta rito para sa isang pahayag. Alam ko, iyon ang dahilan kung bakit ko tinanggihan ang alok. Ang tingin ni Justin ay kasing lamig ng yelo. Ganito rin ang nararamdaman ko. Hindi rin ako handang makompromiso, at nais kong kunin ang kamatayan ni Harvey ng labis. Ngunit dahil nasa isang matigas na lugar tayo ngayon, dapat nating ituon ang ating mga pagsisikap na kumuha ng posisyon ng pinuno ng sangay. Kung ang Panginoon ng Longmen ay nagtalaga na ng isang tao upang maging pinuno ng sangay o hindi, kailangan pa rin nating kunin ang ating lakad. Mas mainam kung hindi ito umiiral na pinuno ng sangay. Kung umiiral ang tao, gagawin natin silang matalo. Napakaraming mga bagay na kailangan nating gawin ngayon, ang mga kaaway na dapat nating harapin ay higit pa sa naisip natin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako naging sanhi ng isang kaguluhan ngayon at binigyan si Harvey ng tseke. Nais kong panatilihin siya sa tseke. Ngunit panigurado, sisiguraduhin natin na babayaran tayo ng buo ni Harvey. Ang araw na nakaupo ako sa upuan ng pinuno ng sangay ay ang araw na siya ay namatay. Fine. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang hindi pagpayag sa puso ni Angelina sa wakas ay bahagyang naglaho. Makikipag-ugnay ako kay Prince Jean at sa pamilyang John at sasabihin sa kanila na pagsamahin ang mga kapangyarihan at harapin ang lahat at tiyakin na makakapokus ka sa promosyon. Hindi makagambala ang Longmen dito. Ngunit Justin, na-promote ka man o hindi sa iyo. Inalis ni Angelina ang badge, pagkatapos ay hindi sinasadya na inabot para sa kanyang telepono, ngunit sa sandaling pinakawalan niya ang badge, isang bugzo ng malamig na hangin kaagad na sumugod patungo sa kanyang puso. Sumigaw si Angelina sa takot habang ang kanyang kamay ay umabot sa nagyelo, hindi siya makagalaw ng 1 pulgada. Justin, hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw.
Agad na naparalisa si Angelina sa kanyang upuan, tanging ang kanyang ulo ay halos hindi makagalaw. Napuno siya ng takot sa sandaling ito matapos makaramdam ng pamamanhid sa kanyang dila. Angelina, ano ang mali? Hindi sinasadya ni Justin si Angelina habang ang kanyang ekspresyon ay lubos na baluktot. Malamig na hangin ang tumulo sa katawan ni Angelina, na parang isang refrigerator. Naturally, ang kanyang sakit ay sumabog ng mas maaga kaysa sa nararapat. Paano ito magiging? Paano ito posible? Hindi ba sinabi ng doktor na mas mahusay kapag katapos na tretuhin sa taong ito? Bakit nangyayari ito ngayon? Natigilan si Justin. Tunay siyang nagmamahal kay Angelina. Ayaw niya na mabaldado ang kanyang unang asawa kung hindi siya, hayaan ang laban sa kanyang sariling anak na babae ng walang tigil. Nasaroon siya ng puso na nakikita si Angelina na ganito. Ginamit ni Angelina ang huling lakas ng kanyang lakas upang mapanatili ang kanyang dignidad at pinanatili ang kanyang katawan, pagkatapos ay sinabi habang nanginginig ng labis, hindi ko mababawi kung mangyari ito muli. Magiging lantang gulay ako na hindi makagalaw. Iligtas mo ako, Justin. Ayokong maging ganito. Ang pagmamataas at pagmamalaki ni Angelina ay matagal nang nawala, pinalitan ng mas manipis na takot. Ang pagpasok sa isang gulay ay isang kapalaran na mas masahol kaysa sa kamatayan para sa kanya. Hindi mo ito papayagan. Niyakap ni Justin ang kanyang asawa habang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi ba sinabi sa atin ng propesor sa Fraternity Hospital? Ang iyong sakit ay katulad ng hamog na nagyayelo, ngunit hindi ito malubha. Kung mapanatili mo ng maayos ang iyong sarili, hindi ka dapat magkaroon ng anumang mga problema. Bakit ganito bigla itong nangyayari? Hindi ito posible. Hindi ko alam. Nawala ang lahat ng kulay ng mukha ni Angelina. Ito ay si Harvey. Dapat ito sa kanya. Sinabi niya na hindi ako makakabawi kung mangyayari ito muli. Ginawa niya ito. Kailangang maging. Nanginginig bigla si Angelina. Ang kanyang dila ay nagyelo, at ganap na nawala ang kontrol sa kanyang katawan. Ang kanyang huling piraso ng dangal ay ganap na nasira ngayon. Nabalisa si Justin. Ang taong mahilig sa kalinisan pagkatapos ay sumabog ang maruming tubig sa buong katawan niya. Ang amoy sa loob ng Toyota Alphard ay napakasama. Ngunit hinawakan pa rin ni Justin si Angelina nang hindi nagmamalasakit sa anuman, pagkatapos ay tahimik siyang bumularas, pumunta sa Fraternity Hospital, ngayon. Makipag-ugnay sa bawat solong doktor, sabihin sa kanila na kailangan nilang ibaba ang anumang ginagawa nila at tulungan ang aking asawa. Kung may mangyari sa aking asawa, ganoon din sila. Napuno ng pangungutya ang tono ni Justin. Hindi maglakas loob si Connie na magsabi ng ibang salita. Agad niyang binago ang direksyon ng kotse. Kasabay nito, may naisip siyang isang bagay. Matapos makita ang lahat ng nangyari, naniniwala siya na hindi lamang ito nagkataon. Naniniwala rin siya na ito ang lahat ng ginagawa ni Harvey. Ngunit walang katibayan upang mapatunayan ang habol na ito. Kahit si Justin ay nagsisimula ng mag-isip ng pareho. Ngunit hindi pa nakilala ni Harvey si Angelina, paano niya magawa ang ganito? Hindi kalayuan, ang Ferrari 488 ni Kate ay tumatakbo mula sa kabilang panig ng kalsada. Matapos makita ang mga kotse na nagpapanik, sumimangot si Kate. May nangyari, sa Toyota Alphard na iyon, tama. Si Harvey ay casual na hinatak ang kanyang bote ng mineral na tubig. Galit na galit siya sa pakikinig tungkol sa iyo, binigay sa akin ni tatay ang lahat ng pera na iyon at siya ay sinampal ng ilang beses. Kabanata 1805. Naguguluhan si Kate. Naramdaman niya na may tamang hula si Harvey, ngunit walang paraan na halos ibaliktad ang kotse dahil sa ilang mga sampal. Kalmadong sinabi ni Harvey, "Alright, itigil mo rin ang pag-iisip ng marami. Narito ang $3.2 bilyong. Ibahagi natin dahil tayo ang nakakuha nito, kunin ang kalahati nito." Walang pakialam si Harvey. Sa katotohanan, wala siya gaanong nagawa.
Ang pinuno ng sangay ng badge mismo ay inukit mula sa 1,000 taong ice crystal, na natural na naglalaman ng isang butas. Kung ang sinumang nagsasanay sa sinaunang martial arts ay magsuot ng badge sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang ito makakaapekto sa may-ari, mapapagana din ito ang may-ari na makonsentrate ang kanilang kapangyarihan ng higit pa sa hindi mabilang na iba pang mga benepisyo. At kung ang isang ordinaryong tao ay dapat hawakan ng badge, tiyak na mahuli nila ang isang malamig. Tulad ng para kay Angelina, na naapektuhan ng kanyang karamdaman, tiyak na magiging sanhi ito ng kanyang sakit na muling babalik. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ni Harvey na walang gamit si Justin para sa badge na ito. Ang isa pang dahilan ay ang balita na kumalat nina Rachel at Aidan. Ang badge ng pinuno ng sangay ay hindi na kayamanan sa sandaling ito ay isang timer ng bomba. Hindi mapigilan ni Harvey ngunit magbuntong hininga matapos isipin ang sitwasyon ni Justin. Ang mga problema sa sarili ay ang pinakamahirap na madala. Kung nais ni Justin na umupo sa posisyon ng pinuno ng sangay sa ganitong paraan, magiging nananaginip siya ng gising. Ngunit hindi alam ni Kate ang alinman dito. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan habang tinanong siya, "Ikaw ang nakakuha ng pera, Harvey. Bakit mo ito hinahati sa akin?" Mahinahon na sumagot si Harvey, ang 1.6 bilyon ay hindi gaanong, ngunit hindi rin ito maliit na halaga. Sa perang ito, magagawa mong magtatag ng iyong negosyo sa iyong mga kakayahan. Kapag nangyari iyon, hindi mo na kailangang harapin muli ang iyong tatay o si Angelina. Bukod, magagawa mo ring magbayad para sa mga bayarin sa medikal ng iyong ina. Iyon ang dahilan kung bakit inaasahan kong panatilihin mo ang pera na ito para sa iyong sarili. May isa pang bagay na hindi sinabi ni Harvey, kung may pagkakataon, hindi niya iniisip na ipakilala siya sa kay Oscar Armstrong. Gamit nito, maaari niyang pagalingin ang nanay ni Kate. "Harvey, alam kong ginagawa mo ang lahat para sa akin. Sa totoo lang, hindi magiging mahirap para sa akin na gawin iyon ngayon. Kahit na wala akong pera, iniwanan ako ng aking ina ng maraming bagay sa akin." Napabuntong hininga si Kate, "Ngunit hindi ako aalis ngayon. Ibinuhos na ng aking ina ang kanyang puso at kaluluwa sa Walker Corporation. Ang tanging kadahilanan na may nangyari sa kanya ay halos 40% ng shares sa kumpanya. Kung walang nangyari sa kanya, kahit na ang aking ama ay kailangang umasa sa kanya upang tumaas sa ranggo. At ngayon, ang lahat ng shares ay nasa akin. Ngunit kung umalis ako upang maitaguyod ang aking sariling negosyo, ang aking ama at ang babaeng iyon ay matutuwa upang sipain ako sa labas ng kumpanya. Ito ang huling bagay na iniwan sa akin ng aking ina, at protektahan ko ito sa buong buhay ko." Nagpasya si Kate. Ang kanyang huling kaunting pagmamalaki ay kasama ng kumpanyang ito. "Tama, nang makuha ko ang mga shares, nagkaroon kami ng aking ama ng isang kasunduan. Kapag kasal na ako, automatikong ililipat ang mga shares sa ilalim ng kanyang pangalan. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako pinipilit na pakasalan si Lucas. Bumubuo ng isang alyansa sa pamilyang Jean, bukod. Ang pinakamalaking layunin ng aking ama ay ang magkaroon ng mga shares na hawak ko." Mahinang ngumiti si Kate nang walang tunog, isang malayo at mapanirang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Iyon ang dahilan kung mayroon pa ring paraan, hindi ako magtatatag ng ibang negosyo. Ngunit kahit ano paman, kailangan ko pa ring pasalamatan ka. Ang tingin ni Kate ay napuno ng kislap, ang kanyang ekspresyon na puno ng lambing.